Nanganganib namang matanggalan ng chairmanship sa Kamara ang mga kongresistang bumoto laban sa death penalty. Narito po ang report. Sama-samang nag-noise barrage sa labas ng kani-kanilang mga paaralan ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University at Miriam College. Ito'y para ipahayag ang pagtutol nila sa panukalang ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Kahapon, pumasa ito sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Death penalty is very discriminatory to the poor because obviously a lot of victims of the extrajudicial killings or even could be a victim of death penalty will only be the poor. Because we all know poor commit crimes because they don't have enough money to support their everyday living. Looking at the death penalty now and seeing that it will only be punishable by those who are involved with drugs is clearly a questionable thing. Umaatras tayo, nagiging regressive ang patakaran ng pamahalaan mula dun sa mga gains na natamunan natin sa karapatang pantao. Nagkaroon din ng protesta sa iba pang bahagi ng bansa, gaya sa Ateneo de Zamboanga University. 217 kongresista ang pumabor sa death penalty. 54 ang tumutol dito, kabilang si House Deputy Speaker at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, lahat ng bumoto laban sa death penalty ay matatanggalan ng chairmanship sa komite at plenary position. Hindi pa napag-uusapan kung sino ang papalit sa mga mababakanteng komite. Pero pwede naman daw manatili sa mayorya ang mga matatanggalan ng chairmanship. Papalitan natin yung chairmanship ng committee at saka yung sa deputy speaker na bumoto ng no. So sigurado na po na si GMA mawawala ng position. It's just a matter of time. It is as good as the day follows night. Hindi na po kayo mapapakiusapan kung sakaling gusto ka pa nila kausap. Ay hindi, policy is a policy. Ayon naman kay Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas, wala pang mangyayaring tanggalan dahil napakiusapan niya si Speaker Alvarez na ipaubaya sa kanya ang issue. Nagpapasalamat naman daw si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara dahil sa pagkakapasa ng panukala sa ikatlong pagbasa. Ayon kay Alvarez, susunod nilang pag-uusapan ang pagsasama ng plunder at rape sa mga pwedeng patawan ng parusang kamatayan. Sa ngayon kasi, tanging ilang drug-related crimes lang ang kasama sa death penalty bill. Ang CBCP patuloy ang paninindigan laban sa death penalty. Ayon kay CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, sa ginawa ng Kamara para na rin daw nitong pinayagan ng Estado na pumatay. Nananawagan ng CBCP sa lahat ng Pilipino na ituloy ang paglaban sa panukala. Ayon naman kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng CBCP, nakikita niya ang kamay ng Malacanang sa pagpapapasa ng death penalty sa Kamara. Ito raw ang gusto ni Pangulong Duterte. Sabi pa ni Ceciliano, huwag sabihin ng mga kongresistang bumoto sila base sa konsensya. Ayon naman kay Quezon Province Representative Danilo Suarez, hindi na kailangan ng kamay ng Malacanang para maipasa ang death penalty. Kinonsulta naman ng mga kongresista ang kanilang mga constituent. Patuloy ring naninindigan ng CHR laban sa pagbabalik ng death penalty. Ipinunto nito ang mga pinasok na international treaties ng Pilipinas na nagbabawal sa parusang kamatayan. Maging si Senador Kiko Pangilinan na presidente ng Liberal Party, ikinalulungkot na hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng minorya sa Kamara na magdebate ng husto kaugnay ng panukala. Igigiit daw ni na Pangilinan na hindi maipasa ang death penalty sa Senado. Si Vice President Leni Robredo nababahala rin sa anya'y tila minadaling pag-usad ng death penalty sa Kamara. Ayon naman kay Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, hindi totoong minadali ang pagpasa sa panukala. Hindi, kasi alam mo, nung una pa man nagkasundo na hahayaan natin ang malayang debate, kanya lang minadelay nila yun ang problema. Minadelay. Kasi bawat, isipin mo, isang interpellator per day, 50 yung mag-i-interpellate. Paano naman? Malinaw na malinaw. Wala namang kabuluhan yung pangyayaring period of amendment dahil pare-pareho din ang sinasabi. Pagod na po ang tao. Maki Pulido, GMA News.